Kababayan, dito tayo kay Bato de la Rosa. Eto ha, mga kababayan. Ano nga ba itong reaksyon ni Bato de la Rosa? Mamaya na yan si Marcoleta. Wala naman mangyayari dyan. Di naman magbago buhay natin dyan. Eto mga kababayan. Alam nyo ang sabi ni Bato. Eto. Mga kababayan, sabi ni Bato sa People's Tonight News, I don't know. Ayan na. Wala daw siyang tiwala kay PBBM sa salitang makikipag sundo daw si BBM sa mga Duterte. Wow. Si BBM pa ang walang tiwala. Si Bato pa ang walang tiwala kay BBM. Sabi niya, I don't know dahil may experience na ako sa kanya. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, nakausap kasi ni Bato de la Rosa itong si BBM na hindi daw papasukin ni BBM ang ICC sa Pilipinas. Bagkus pumasok nga ang ICC, kaya ito ang sabi ni Bato. I don't know dahil may experience na ako sa kanya. Iba-iba sinasabi. Iba ang sinasabi, iba ang ginawa. Mahirap akong makapagsabi kung sincere o hindi. So, wala daw tiwala si Bato sa sinabi ni BBM na makipagkasundo sa mga Duterte. So, kumbaga, wala daw siyang tiwala. Kasi daw, nung nakausap niya dati si BBM, hindi daw si BBM papayag na papasukin ang ICC. Ngayon, ito lang naman Bato, alam mo sa totoo lang Bato, ayaw kitang husgahan na bubo ka kasi nag-aral ka naman, naging PNP chief ka nga eh. Pero ang problema lang kasi, yung pamagat ng lupang hinirang, ginawa mong bayang magiliw. Ultimo grade 1, mapapalo ng teacher, pero ikaw, bayang magiliw ang pinapamagat sa lupang hinirang. Anong tawag doon? Hindi ako nagsabi niyan ha, buong Pilipinas nag-react dyan. Ngayon, Bato, alam mo naman siguro ang batas. Di ba? Ikaw, tagapagpatupad ka ng batas, pulis ka noon. Ngayon, sabi mo, wala kang tiwala kay BBM kasi iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kasi nakausap nga niya to noon. Ito, basahin natin ang article ha, ng People's Tonight. Sabi dito, ibinahagi ni Senador Bato de la Rosa ngayong Martes, Mayo 20 na duda umano siya sa sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gusto niyang makipagsundo sa pamilyang Duterte. Aniya, sabi ni Bato, may experience na umano siya sa Pangulo kung saan iba ang sinasabi niya sa kanyang ginagawa. Kaya hindi niya umano masasabi kung totoo o hindi ang kagustuhan ng Pangulo. Wow, came from you pa talaga, Bato subalit sinabi niya na magandang simula ito pagkakaisa dahil lahat naman umano ay gusto ng katahimikan. Wow! Katahimikan o iiwas ka lang na makulong sa ICC? Bato, eto na. Gusto mo ng katahimikan? Yes. Gusto naman talaga ni BBM ng katahimikan. Ang problema lang kasi Bato, gusto kong i-remind sa'yo at ipaulit-ulit ko sa'yo na ultimo grade 1 makakaintindi ng sasabihin ko. Bakit kayo galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos kung meron kayong warrant mula sa ICC? Una, hindi naman si BBM ang nag-file ng kaso sa ICC kundi si Trillanes. Di ba? Hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung babaan kayo ng warrant ng Interpol at ng ICC. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan yan. Si Pangulong Bongbong Marcos tumutupad lang at sumusunod lang sa batas bilang presidente. Bakit? Kung hindi tutupad si Pangulong Bongbong Marcos sa batas, kasi ayon sa batas, kapag may kaso, may warrant, sundin mo. Di ba Bato, alam mo naman yan kay pulis ka. Ngayon sasabihin mo, paiba-iba ang sinabi ni BBM, iba din ang ginawa. Hindi, wag mong sisihin si BBM kung ang warrant ay tinanggap niya. Bakit? Kung hindi tanggapin ni BBM ang warrant ng Interpol, kapag tayo mangangailangan sa Interpol, hindi na tayo susundin ng Interpol niyan. Sumunod lang si BBM sa batas kay presidente siya. At sino ba namang tanga na alam na ng presidente? Ngayon, sabihin ko sa iyo Bato. So anong gusto mo mangyari? Tatanggihan ni BBM ang warrant para si Bato o si BBM naman at ang mga Liberal Party ang mag-aaway? Ngayon, ito lang, dalawa lang yan eh. Huwag niyong gawing bobo si Marcos. Bakit? Kapag pumasok ang warrant ni Digong, ni Bato, ni Bongo, ni Sara at iba pa, kasi siyam yan sila eh. Siyam silang may warrant na paparating.
Ngayon, pag yung siyam na warrant na yan ay tatanggihan ni BBM, yan yung dahilan na mai-impeach si BBM. Bakit? Biruin mo siyam na panauhin, huhulihin, tatanggihan ni BBM? Sinong makakalaban ni BBM ngayon? Yung mga senador ng liberal. Bakit? Si Trillanes, si De Lima, sino pa? Si Risa Hontiveros, kasi sila ang nagpa-file niyan dun sa ICC. So anong gusto mo mangyari? Makipagbati si BBM sa inyo, itatanggihan niya yung warrant nyo, tapos ang magiging kalaban naman ni BBM, yung totoong oposisyon. Diba? Huwag kami bato. Yun ang totoo. Hindi mo pwedeng sisihin si BBM na iba ang sinasabi, iba ang ginawa, hindi tinupad yung sinabi niya sa'yo. Kasi karapatan ni BBM na tuparin yan kahit ikaw bato. Alam mo ang batas na kapag may warrant, ibig sabihin may kaso. Na kapag may kaso, bababaan ng warrant. Diba? Bakit si BBM ang sisihin ninyo? Alam mo yan ba to? Kasi presidente yung tao. Alam mo din kasi pulis ka. Hindi naman siguro magbaba ng warrant kung wala kayong kasong i-file. Ngayon, kung tatanggapin ni BBM ang warrant ninyo at arestuhin kayo, wag si BBM ang hulihin ninyo. At wag si BBM ang sisihin ninyo. Bakit? Hindi naman si BBM ang nag-file ng kaso niyan. Kayo ang gumawa ng kaso nyo, hindi si Marcos. Meron nating kasabihan, hindi po problema ang gumagawa ng tao. Tao po ang gumawa ng problema. Ngayon, pag okihan ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasok ang warrant ninyo, di ba? Hindi na kasalanan ni BBM yan. Sumunod lang siya sa batas. Kasi yan yung nasa batas. Ngayon, kung ayaw ninyong sundin yung batas na yan, di mag-iba kayo ng planet. Di ba? Gawin ninyong Republika ang Mindanao. Gumawa kayo ng sarili ninyong konstitusyon. Yeah? Gawin ninyong ibang bansa ang Mindanao, gawin yung Republic of Mindanao. 'Di ba? Para may iba kayong batas at hindi makakapasok. At hindi makakapasok ang ICC na manghuli sa inyo. Gawin ninyong ibang bansa ang Mindanao. Palibhasa, ang Mindanao kasi is part of the Philippines. 'Di ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Mamarites Mosnihilo po. Gawin ninyong bansa ang Mindanao para hindi makapasok doon. Gawa kayo ng panibago niyo yung presidente. Wala naman tayong magagawa kasi si BBM alam niya ang batas. Pag sinabing may warrant, may kaso. So pag may kaso, uhulihin, warrant muna. Hindi naman po pwedeng harangin ni BBM yan. Huwag niyong papasukin yan. Bakit? Hindi po pwede, mga kaibigan ko sila. Sino naman ngayon ang magiging kalaban ni BBM? Yung mga oposisyon na naman. So, paano magkakaisa ang Pilipinas? Paano? Ganito, ang gagawin, alam niyo sa totoo lang, hindi si BBM, hindi Marcos ang diktador. Kayong mga DDS ang diktador. Bakit? Bakit si BBM ang sisihin ninyo pag pumasok ang warrant sa Pilipinas, samantalang si BBM nagbukas lang naman kasi yan yung nasa batas. Di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, paano kung kakansilahin ni BBM yung warrant, hindi niya itutuloy? Anong sasabihin ng mga tao na gustong mahuli kayo? Paano magtitiwala ang milyon-milyong tao kay Marcos bilang presidente ng Pilipinas kung mismong yung mga makakasalanan ay tinatanggihan niyang hulihin? Ako mismo, number 1 kakalaban kay Marcos pag mangyari yung ganon. Bakit? Wala na tayong kalayaan. Kapag mga kaibigan, hindi nakukulong. Pero pag hindi nila kakaibigan, hindi nila kaalyansa, nakukulong. Diba? Mahirap yung ganun. Number 1 kakalaban kay Marcos dyan, yung kakamping. Sasali na ako dun. Diba? Yan ang totoo. Ginawa ninyong kriminal si BBM, hindi naman mamamatay tao yan. Kasalanan ninyo yan, kaya kayo nagkawaran kasi kayo namang lating administrasyon ang gumawa niyan. Basura ninyo yan, naglilinis lang si BBM. Halimbawa, ito, Pilipinas. Kayo yung namuno noon. Sinalo ni BBM ngayon. Hahayaan lang ba ni BBM na may lata dyan na kay Mito? Pag naapakan yan, may i-slide yung tao. So, anong gagawin ni BBM sa lata na saging, lata na kay Mito? Wawalisin para malinis. Naglilinis lang ng basura si BBM na iniwan ninyo. Tapos yun, sisihin ninyo si BBM. Tapos sasabihin nyo si BBM, traidor. Aba, try mo maglatag ka ng puro balat ng saging dyan. Tapos ikaw yung sunod na titira sa bahay na yan. Hayaan mo ba na pamilya mo mai-slide? Di ba, Ma'am Susan Vergara?
Hahayaan mo ba na anak mo mabagok? Siyempre, malamang lilinisin mo. Bilang ama ng Pilipinas, hindi niya papayagan na ang kanyang mga anak at kanyang mga nasasakupan madudulas at mababagok. Gusto niya maganda ang pamumuhay, hindi nadadapa. Ngayon, kung nag-iwan kayo ng basura dyan, lilinisin yan. Di ba? Ganon yun. Hindi yung sasabihin mo, iba ang sinasabi, iba ang ginawa, parang wala kang tiwala sa pakikipag-reconcile. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Dapat nga magpasalamat kayo dyan na makipagsundo si BBM sa mga Duterte para makauwi na si Digong. Ang problema lang, kaya ba? Kaya ba ni Sara na lumuhod sa harapan ni BBM? Hindi naman po pwede siguro na si BBM ang luluhod sa harap ni Sara. Aba, ang swerte mo naman. Kung ako gano'n luluhod, hampasin ko yung mukha mo. Kayo na yung nagsabing bangag, kayo nagsabing adik, kayo nagsabing weak leader, tapos yung sinabihan nyo ng bangag at adik, yun pa yung luluhod sa inyo. Ang galing nyo naman. Ang swerte nyo. Yan ang mahirap sa inyo. Pulis ka na, naturing. Hindi mo alam yung batas. Kung may warrant, may aarestuhin. Ngayon, hindi kailangan ni BBM na harangin yung warrant para hindi ka mahuli, hindi ka makulong. Kasalanan mo yan noon. Hindi pa si BBM presidente, ginawa nyo na yan. Di ba? Tapos irarason ninyo, walang jurisdiction ang ICC para hulihin kayo. Hindi naman ICC manghuli sa inyo, Interpol. Yan ang mahirap kasi sa inyo. Dapat nung panahon ni Digong, tinanggal ninyo ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Dapat tinanggal nyo din pagiging miyembro ng Interpol. Kasi ang ICC magpasa lang naman ng warrant yan. Pag dumating sa Interpol ang warrant, Interpol ang maghuli. Yan ang mali ninyo di ba, Ma'am Kanji? Maraming salamat po, Ma'am, sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Dapat tinanggal nyo na lahat. Tinanggal nyo sa ICC. Ngayon ang ICC nakapaglitis na, may warrant na, ipinasa ng ICC sa Interpol, hindi yun naman tinanggal ang Pilipinas sa Interpol, uhulihin pa rin kayo. Yun ang problema ninyo. Gagawa kayong kalukuhan, palpak naman. Kalukuhan naman talaga yun. Saan kayo nakakita na pag nakita mong nagbenta ng droga, patayin agad. Hindi ba pwedeng hulihin muna, kasuhan, dasi kulong? Di ba? Ganun yun. Wag niyong sisihin si BBM. Dito tayo, mga kababayan. Kay OG Diaz.